mensahe kailangang marinig ng mga Aries sa buwan ng June. June 2024. Medyo malabo nga lang sa ngayon ang camera. Pasensya muna. So, ang dating sa akin, dalawa yung senaryo dito. Una, kung jobless, magkaka-work. Ngayon, yung pangalawa, hindi advisable na magkaroon ng new job o anything na para bang sisimulan, sabihin natin sideline, kasi either hindi siya matatanggap doon o magiging ningas kogon siya, hindi niya matatapos yung sinimulan. Bumaliktad to. So sa pot na to, eto babae yan, di ba? Pero may work siya. Tingin ko itong punang spread karugtong nitong pangalawa, ang affected lang sa reading natin dyan sa first at second ay babae. Okay? Babaeng Aries. Kasi sabihin nating yung sinabi ko kanina na hindi advisable na magkaroon ng sideline o magkaroon ng new employment o mag-resign para maghanap ng iba. Kasi magiging impulsive siya dito to the point na baka pagsisihan niya yung magiging plano niya o aksyon. So again, Aries lang na babae, ha? Di naman kasama ang lalaki. So beware sa mga babae. So, ang dating kasi sa akin, magkarugtong na naman to. First, second, third, magkarugtong pa rin. Kasi kung tatanggapin ng babae yung new job o sabihin natin magkakaroon siya ng sideline, which is new sa kanya, never niya na gawa to. Kasi imbis na mapabuti siya, para bang mapapahamak lang siya dito. Magre-regret siya sa huli. Na para bang yung ininvest niyang time, power, invest niyang time, energy, money, para bang hindi babalik. O ewan ko, mas lalo siyang mahihirapan dun sa pangalawa. Okay, na job. So again, sideline o
new career. So, hindi advisable na mag-resign at maghanap ng something new sa June. Pwede naman sa ibang buwan. Wag lang sa June. Kasi para bang sabihin natin may darating. Kaya lang nga, baka nga magsisi siya sa uli. Na tinanggap niya pa. Magiging feeling stuck siya dito o sabihin natin bored siya doon. Magiging bored. So, useless, di ba? So, again, babae lang. Babaeng kasal, o babaeng empleyado, o babaeng may work, may business. Basta may trabaho siya, may source of income. Yun lang itatama ng reading. Pero tingnan natin dito sa susunod. Baka maiba na to. Meron tayong the strength, saka Knight of Pentacles. So, kung idudugtong natin sa kanina, kakaroon siya ng lakas ng loob na magstay pa sa work kahit na yung work niya ngayon ay hindi na siya masaya doon. Eto, kasi may ano tayo strength sa Knight of Pentacles na para bang hindi siya mag-resign. Although gusto na niya. Pero sa ibang panahon na lang siguro. Niya gagawin. Pero kung hindi natin to idudugtong dun sa kanina, sabihin natin ibang spread, ibang energy, sabihin natin relationship, okay naman kasi ma-overcome naman ng mga trials, problems, magkakaroon ng lakas ng loob na i-face kung ano man ng magiging problema o naging problema. Willing naman na magstay pa. Although sabihin natin mahirap na yung situation. So, sino yung possible partner dito? Kung relationship man ito. Libra, Pisces. Kukuha tayo ng ibang deck. So, sabi dito, workplace romance. Common cause connection. So, yung iba sa inyo ay baka ma-in love sa ka-workmate. Either kayo to na possible ma-in love sa ka-workmate o baka yung ka-workmate ng iba sa inyo ay ma-fall sa inyo. Whether gusto nyo o hindi. Workplace romance kasi. O pwede rin namang mag-lovers na talaga. Diba? Meron namang ganun. Magka-workmate, mag-lovers. Pero kung mag-lovers na talaga at magka-workmate, wala namang problem dito. Okay? Ito, let go of the past. Clear energy to allow more love in your life. So, sa madaling salita, mag-move on na sa ex. Parang yun ang advice sa June. Let go na raw ang nakaraan. Para mas ma-attract mo yung mas better person. Para sa iyo o sa iba sa inyo. Love language, physical touch. Ano to? A tender touch means so much. So, para lang yun sa mga in a relationship, syempre. Kung baga magiging tawag dito touchy yung
partner nila, sign pala yun ng care, love. So, expect natin na yung ibang in a relationship ay makaka-experience ng ganito. Parang magiging sweet o romantic yung partner nila. Medyo touchy. So, ganyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.